Nilinaw naman ng palasyo na hindi demolition job ang pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Itinanggi rin nilang nagsasagawa ng loyalty check ngayon ng Pangulo sa mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa bibig na mismo ng Malacanang nanggaling, gobyerno ang nag-ayos at nagbayad sa eroplano na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang arestuhin siya at dalhin pa Netherlands nitong Martes. Opo, ina-admit po na ang palasyo po ang nagbayad, ang gobyerno po. Ito po ay sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Hindi masabi ni Castro kung magkano ang nagastos ng gobyerno sa chartered flight. Pero ang malinaw, walang gastos ang gobyerno sa pananatili ni Duterte sa The Hague. Dahil lahat daw ng kailangan ng dating Pangulo doon, manggagaling na sa sarili niyang bulsa. Nangako naman ang palasyo na titiyakin nilang magiging patas ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Pero susunod daw sila kung mag-issue ang ICC ng cease order sa mga ari-arian ng dating Pangulo. Basta siguruhin lang na wala itong nilalabag na batas. At na after natin dala po ang dating Pangulo sa ICC, wala na po kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Kasabay nito, itinanggi naman ng Malacanang na demolition job ang pag-aresto kay Duterte. Taliwas yan sa paratang ni dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Ito po, naisampa po yata to kung di ako nagkakamali taong 2017. Matagal na nga po eh. Nilinaw din ng palasyo na walang ginagawang loyalty check ang Pangulo sa Philippine National Police. Sa kabila yan ng maugong na usapang marami na ang nagbitiw na pulis dahil sa pagkadismaya sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sa ating pong paningin, ang pagkakalat po ng mga gitong klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.